Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Sa inyong pagsimba, pagpalailawa kayo ng Diyos. Ating iali ang misa ito para sa mga naghandog ng pamisa at pinag-aalayan ng misa. At naway ang misa ito yung magdulot sa kanila bunga ng kanilang pagpapamisa ng mga pagpapalang kailangan nila. At hindi isama sa ating panalangin ng intention ng mga palagyan natin kasama sa misa sa pamamagitan ng Facebook page ng parokya. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumarap sa pagdiriwang nito ng banal na misa. Sabay-sabay, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitang buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tilulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirahan ninyo habang panahon.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa. At pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala niya sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na nakahipon nito ay gumaling. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang banal na ebanghelyo at ang pagbasa ngayon, tingnan natin kung anong kahulugan at kung paano tayo inaanyayahan. Kapag si Jesus ay malapit, ang pagpapagaling ay nagaganap. Ngayong umagang ito, dinadala tayo ng salita sa isang maikling kwento, pero puno ng lalim ng pananampalataya at ng pag-asa. Walang engrandeng pagdating si Jesus nung siya dumating mula sa isang lugar kung saan siya nangaral. Walang announcement ng kanyang pagdating. Walang paghahanda. Pero kapag si Jesus ang dumating, may mga nangyayaring kakaiba. Sikat na si Jesus ng panahong iyon. Kaya't saan man siya pumunta, tinudumog siya na napakaraming tao. At siya'y kilala ng mga tao. As soon as they got out of the boat, the people recognized Jesus, sabi sa gospel. Hindi na kailangang ipakilala pa si Jesus. Kilala na siya ng bayan. Kilala siya hindi dahil sikat siya, kundi dahil sa naranasan nila ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya malaking kaibahan ang knowing about Jesus at knowing Jesus. Ang knowing about Jesus ay kilala mo lang siya, pero yung knowing Jesus ay binago ang buhay ng isang tao. Kaya mas malalim ang pagkilala kay Jesus. Yung a genuine encounter with Jesus leaves a mark that memory cannot erase. Kapag dumadaan si Jesus sa ating buhay, makikilala ba siya sa paraan ng ating pamumuhay? Ito'y isang hamon sa atin. They ran about the whole region and began to bring the sick. Sabi, nagmamadali silang pumunta kay Jesus. Patakbo, nagmamadali. Hindi sila naghintay. Hindi sila nag-alinlangan. Kapag nadoon si Jesus, faith becomes urgent. Nagmamadali. Kaya nga, ang tunay na pananampalataya ay hindi tamad, hindi mabagal, hindi pa naging naghihintay ng perfect timing. Nagmamadaling lumapit kay Jesus. Hindi napapaiwan. True faith does not wait for convenience. It moves toward hope. At ang tanong, may dinadala ba tayong iba kay Jesus? At itong uli natin,
bukod sa ating sarili, dapat may dinadala. O tayo mismo ay nakaupo lang, nagmamasid, walang kilos, tagapanood lamang. May kilos ba tayo para lumapit kay Jesus? Magandang tanong iyan. At sila'y nagmakaawa. They begged Him. Humble faith ang ibig sabihin. They begged Him that they might touch even the fringe of His cloak. Nagmakaawa na makahipo man lamang kahit sa laylayan ng kasuotan ni Jesus. Hindi sila humingi ng spotlight. Hindi sila humingi ng mahabang paliwanag. Isang dampi lang, kahit laylayan lang ng kanyang damit. Ito ay pananampalatayang marunong magpakumbaba. Faith is not powerful because it is strong, but because of the one it reaches. Mahalaga na ang pananampalataya. Lalo tayo matatag sa pananampalataya. Pero higit pa doon, ang bisa ay nasa makapangyarihang Diyos na sinasampalatayanan. Kaya nga mahina ang faith ko, pero tandaan natin ito, hindi sukat ng pananampalataya ang higit na mahalaga. Pagkamat of course, mahalaga iyon. Kundi kung sino ang iyong sinasampalatayanan. Na ang kapangyarihan ay walang hanggan at walang kondisyon sa maraming pagkakataon. All who touched Him were healed. Grace without discrimination. And all who touched it were healed. Mahipo lamang ang laylayan ni Jesus, ang kanya kasuotan, gumagaling. Walang sinabing mamaya ka na. Walang sinabing hindi ka pa handa. Lahat na lumapit kay Jesus, gumaling. Not because ang kanilang pananampalataya ay malakas, kundi makapangyarihan ang kanilang sinasampalatayanan. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa perpekto, kundi para sa lumalapit. Where Jesus is welcomed, wholeness is released. Kilala ba natin si Jesus o kilala lamang natin ang tungkol sa Kanya? May urgency ba ang ating faith? O komportable tayo sa walang pagbabago ni hindi lumalapit kay Jesus? Lumalapit ba tayo kay Jesus o umaasa lamang tayo sa kwento ng pananampalataya ng iba? Kaya nga mga kapatid, magandang tandaan, when people recognize Jesus, run toward Him in faith and reach out even with trembling hands. Healing is never far because the power is not in the touch but in the Christ who is touched. Kaya nga kung narito si Jesus sa ating lugar, wag lang natin siyang kilalanin sa isang mababaw na pamamaraan. Magandang nagmamadali tayong laging lumalapit sa Kanya, humahawak sa Kanya, at hayaan nating dumaloy ang Kanyang kapangyarihan base sa ating pangangailangan. Let us always touch Him with our prayers. Tuloy natin ang misa sa inyong pag-aalay, kayo naway pagpalain ng Diyos. Ang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kaparuhan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa
pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana. Pinagpahanap paririto sa ngalan ng Osana, Osana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniangali namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa at iadya mo kami ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian, Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tao inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait-inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mo makapakinabang at kaya kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kaganakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel ang Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan, maging tanggulan ka namin laban sa kasamaan at mga bitag ng demonyo. Tuligsain nawa siya ng Diyos, may kababaang loob na dinarasal namin, at gawin mo, O Prinsipe, ng hukbo ng kalangitan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na itapon si Satanas sa impyerno, kasama ang lahat ng mga kasamaang gumagala sa buong mundo na naghahangad ng pagkasira ng mga kaluluwa. Amen. Upo muna kayo. Magsipo muna po ang lahat. Okay, tayo bumabati sa mga nagpamisa ngayong araw na ito sapagkat birthday nila, February 9. Happy birthday sa inyo, Patricia Luneta. Kay Leo Kevin Luneta, happy birthday. Amelia Cornelia. Fortunata Chavez. Kay Eros Chavez. Kay Donata Monar. At binabati din natin si Father Arnel de Villa sa kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikisa sa loob ng simbahan o via Facebook page ng Santa Rita ng Cassia Parish. Salamat po sa mga Facebook star senders sa inyong pag-offer at bibigay sa collection. Thank you po. Pagpalain lalo kayo ng Diyos. Kaysa natin ngayon sina Gina Clarete, Marites Makatangay, Ethel de Maandal de Makulangan, Conching Heron, Crisel Garcia, Tina Comia, Levita Ebora, Merlin Gayeta, Emmy Marasigan, Arlene Balmes, Sale and Benny Mendoza at marami pang iba. Yan. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong palagi ang pagsubaybay sa misa sa Parish of Santa Rita de Cassia. Sa February 11, anong araw yun? 9, 10, 11. Miyerkules yata yun, ano? Miyerkules. Ang misa natin ay 11 o'clock ha. Lalo na kayo, mga nakikiisa sa misa sa pamamagitan ng online mass. Ang misa sa halip na 6:30 sa February 11 ay 11 a.m. ang misa. At ipandaigdig ang pananalangin para sa mga may sakit. Fiesta yun ang Bahal na Birhen ng Lourdes. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.